Paano kung ang dahilan kung bakit ka nasasaktan ay hindi dahil sa hindi kanya pinapansin, kundi dahil umaasa kang dapat kanyang pansinin? Kasi sa totoo lang, hindi kontrolado ng ibang tao ang atensyon na ibibigay nila sa'yo, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react kapag hindi mo ito nakuha. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano hindi maapektuhan, hindi ma-overthink, at hindi mawala ng value sa sarili kahit hindi ka niya binibigyan ng pansin, gamit ang stoic mindset na nagbibigay sa iyo ng kontrol sa emosyon mo, hindi sa actions ng ibang tao. Una, stop seeking validation. Kapag hinahanap mo ang atensyon niya para maramdaman mong valuable ka, inilalagay mo ang worth mo sa kamay ng ibang tao, at doon nagsisimula ang sakit kapag hindi mo ito nakukuha, dahil parang sila na ang nagde-decide kung sapat ka o hindi. Sa ganitong mindset, bawat scene zone, bawat late reply, at bawat kawalan ng pansin ay nagiging sukatan ng halaga mo, kahit hindi naman talaga dapat. Sa stoic mindset, ang validation ay hindi hinihingi at lalong hindi inaasa sa iba. Binubuo ito sa loob, sa kung paano mo tinitingnan at pinapahalagahan ang sarili mo kahit walang pumapansin. Kapag tumigil ka sa paghahanap ng approval, unti-unti mong nababawi ang kontrol sa sarili mong emosyon. Hindi ka na umaasa sa external reactions para maging okay ka, kundi nagiging steady ka dahil alam mong sapat ka kahit wala silang sinasabi. At dito, nagbabago ang dynamics. Hindi ka na naghahabol ng atensyon, kundi nagiging taong may sariling value na hindi madaling galawin ng kahit sino. Ikalawa, control your expectations. Madalas, hindi ka nasasaktan dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa expectation mo na dapat iba ang ginawa niya. Umaasa kang magre-reply siya agad, magbibigay ng attention, o magpapakita ng interest sa paraang gusto mo. Pero kapag hindi iyon nangyari, doon nagsisimula ang disappointment at overthinking. Ang problema, ang expectations mo ay nakabase sa gusto mo, hindi sa realidad ng sitwasyon o sa kaya niyang ibigay, kaya nagkakaroon ng gap na nagiging sanhi ng sakit. Sa stoicism, hindi mo hinahayaan na kontrolin ka ng expectations. Binabawasan mo ito, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil naiintindihan mong hindi mo kontrolado ang actions at feelings ng ibang tao. Kapag natutunan mong i-adjust ang expectations mo sa kung ano ang totoo, mas nagiging kalmado ang emosyon mo at hindi ka na agad nasisira ng mga bagay na hindi naman hawak ng kontrol mo. Sa ganitong mindset, hindi ka na umaasa para maging okay. Pinipili mong maging okay kahit ano pa ang ibigay o hindi ibigay sa'yo. Ikatlo, focus on what you can control. Hindi mo kontrolado kung papansinin ka niya o hindi, kung magre-reply siya, kung bibigyan ka niya ng oras, o kung interesado pa siya sa'yo. Pero ang madalas nating pagkakamali, doon pa natin inuubos ang energy natin sa mga bagay na wala naman talaga sa kontrol natin. Kaya, nauubos lang tayo sa kakaisip at kakahintay. Sa stoic mindset, malinaw ang linya. May mga bagay kang hawak at may mga bagay na hindi. At ang tunay na power ay nanggagaling sa pagtutok mo sa kung ano ang kaya mong kontrolin. Sa halip na i-fix ang actions ng ibang tao, binabalik mo ang focus sa sarili mo, kung paano ka mag-isip, kung paano ka kumilos, at kung paano ka mag-grow bilang tao, kahit walang nagbibigay ng pansin. Kapag ganito ang mindset mo, hindi ka na nagiging helpless sa sitwasyon, kundi nagiging grounded at self-directed dahil alam mong hindi nakasalalay ang value mo sa reaction ng iba, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo araw-araw. Ikaapat, build inner confidence. Kapag confident ka sa sarili mo, hindi mo kailangan ng constant attention para maramdaman mong enough ka.
Dahil alam mo sa loob mo na may value ka kahit walang pumapansin o nagbibigay ng validation. Ang problema kasi, kapag ang confidence mo galing sa papuri ng iba, nagiging fragile ito. Isang ignore lang, isang cold reply, o isang pagkawala ng attention, bigla rin itong nawawala. Pero sa stoic mindset, ang tunay na self-confidence ay hindi nakabase sa opinyon ng iba, kundi sa consistency mo sa sarili mo, sa mga ginagawa mo araw-araw, sa mga pinaninindigan mo kahit walang nakakakita, at sa paraan ng pagrespeto mo sa sarili mo kahit walang nag-a-appreciate. Habang pinipili mong maging disciplined, focused at aligned sa values mo, unti-unti mong binubuo ang confidence na hindi madaling mabasag. At kapag ganito ka, hindi ka na naghahanap ng pansin para maramdaman mong sapat ka, dahil alam mo na sa sarili mo na buo ka. At ang atensyon ng iba ay bonus na lang, hindi pangangailangan. Ikalima, don't take it personally. Hindi lahat ng hindi niya pagpansin ay tungkol sa iyo. Minsan, busy lang siya, may sariling pinagdadaanan, o sadyang iba lang ang priority niya sa ngayon. At minsan din, totoo, wala lang talaga siyang interest. Pero kapag ginawa mong personal ang bawat kilos o kawalan ng kilos niya, ikaw lang ang masasaktan ng hindi kailangan, dahil binibigyan mo ng kahulugan ang mga bagay na maaaring wala namang malalim na ibig sabihin. Sa stoic mindset, natututo kang i-separate ang actions ng ibang tao sa value mo bilang tao. Hindi mo hinahayaan na ang trato nila ang magdikta kung sino ka o gaano ka kahalaga. Kasi ang totoo, ang behavior ng iba ay mas reflection ng sarili nilang mundo, hindi ng worth mo. Kapag naintindihan mo ito, mas nagiging kalmado ka sa sitwasyon. Hindi ka na agad nasasaktan o nag-o-overthink, dahil alam mong hindi mo kailangang gawing personal ang lahat para lang magkaroon ng kahulugan ang nangyayari. Ika-6, limit emotional attachment. Kapag sobrang attached ka agad, kahit maliit na bagay lang, isang late reply, isang pagbabago ng tono, o simpleng kawalan ng pansin, lumalaki ang epekto nito sa'yo dahil naka-invest na agad ang emosyon mo ng buo. Sa ganitong sitwasyon, nagiging vulnerable ka sa pain kahit hindi pa naman malinaw ang commitment o intention ng kabilang tao. Kaya sa stoic mindset, hindi ka agad nagbibigay ng buong emosyon mo sa simula. Marunong kang mag-hold back at mag-observe muna, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil pinapahalagahan mo ang sarili mong emotional stability. Naiintindihan mo na ang attachment ay dapat binubuo sa tamang panahon at sa tamang level ng reciprocity. Hindi yung ikaw lang ang nag-i-invest habang hindi pa sigurado ang kabilang side. Sa ganitong paraan, nagmamahal ka ng may awareness at control, hindi impulsive o desperate. Pinapangalagaan mo ang sarili mo habang nagmamahal. Kaya kahit anong mangyari, hindi ka basta-basta nauubos o nawawala sa sarili mo. Ika-7, be comfortable being alone. Kung hindi ka komportable mag-isa, madali kang maghahanap ng atensyon sa iba para punan ang lungkot o katahimikan, at doon nagsisimula ang pagiging dependent sa presensya ng ibang tao. Pero kapag natutunan mong maging okay kahit ikaw lang, nagbabago ang buong mindset mo. Hindi ka na naghahabol ng pansin, hindi ka na basta-basta naapektuhan ng kawalan ng atensyon, at mas nagiging kalmado ang emosyon mo. Sa stoic mindset, ang pagiging mag-isa ay hindi kahinaan. Ito ay strength, dahil doon mo mas nakikilala ang sarili mo. Doon mo nabubuo ang self-control, at doon mo natututunan na hindi mo kailangan ng ibang tao para maging buo. Kapag comfortable ka sa sarili mong company, mas nagiging selective ka sa mga taong pinapasok mo sa buhay mo, dahil hindi ka na napipilit makipag-connect dahil lang sa takot na mag-isa. At sa ganitong estado,
mas nagiging attractive ka rin dahil ang taong kayang maging masaya mag-isa ay hindi desperado, kundi grounded, confident at may sariling mundo na hindi madaling galawin ng kahit sino. Ikawalo, protect your energy. Hindi lahat ng tao deserve ang oras at attention mo at hindi rin lahat ng connection ay dapat mong pilitin na mag-work. Kapag hindi ka niya pinapansin, huwag mong ubusin ang sarili mo kakahabol o kakaisip kung paano mo makukuha ang pansin niya dahil sa ganitong sitwasyon. Ikaw lang ang nauubos habang siya ay nananatiling unaffected. Sa stoic mindset, marunong kang mag-set ng boundaries. Alam mo kung kailan ka mag-i-invest ng energy at kung kailan ka hihinto. Hindi ito pagiging cold o walang pakialam, kundi pagiging wise sa kung saan mo nilalagay ang oras at emosyon mo. Sa halip na ipor mo ang energy mo sa isang tao na hindi naman nagre-reciprocate, mas pinipili mong i-redirect ito sa mga bagay at taong nagbibigay rin ng value sa'yo, sa growth mo, sa goals mo, at sa mga taong marunong mag-appreciate sa presence mo. Dahil sa huli, hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para sa wala. Ang tunay na self-respect ay marunong mag-withdraw kapag hindi na balance ang binibigay at natatanggap mo. Ikasiyam, know your value. Kapag alam mo ang worth mo, hindi ka maghahabol ng attention dahil hindi mo na kailangan patunayan sa kahit sino kung gaano ka ka-valuable bilang tao. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa isang tao na hindi ka pinapansin kasi naiintindihan mo na ang tamang tao o tamang connection ay hindi mo kailangang i-force, kusang magre-reciprocate kapag aligned kayo. Sa stoic mindset, ang value mo ay hindi nababawasan dahil lang hindi ka napili ng iba, hindi ka pinansin, o hindi ka binigyan ng atensyon na inaasahan mo. Dahil ang worth mo ay hindi nakadepende sa external validation, kundi sa kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Kapag alam mo ang value mo, mas nagiging calm ka sa rejection, mas hindi ka na desperate sa approval, at mas pinipili mong ilagay ang sarili mo sa mga sitwasyong nagpo-protect ng peace mo imbes na sumisira nito. Dahil sa huli, ang taong alam ang halaga niya ay hindi naghahabol, kundi marunong pumili kung sino lang ang karapat-dapat mag-access sa energy niya. Ikasampu, accept reality without resistance. Minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay ang katotohanan na hindi ka niya gusto sa paraan na gusto mo o hindi niya kayang ibigay ang atensyon at connection na inaasahan mo. At dito madalas, nagsisimula ang sakit, hindi sa reality mismo, kundi sa pagtanggi mong tanggapin ito. Sa Stoicism, ang peace ay hindi nanggagaling sa pagkontrol ng sitwasyon o pagpilit na magbago ang nararamdaman ng ibang tao, kundi sa acceptance ng kung ano talaga ang nangyayari, kahit hindi ito ang gusto mong mangyari. Kapag tumigil ka sa resistance, yung pagkapit sa dapat ganito o sana iba, unti-unti ring nawawala ang emotional struggle, overthinking at inner conflict na nagpapahirap sa'yo. Dahil sa acceptance, nagkakaroon ka ng clarity. Nakikita mo ang sitwasyon ng mas malinaw, hindi na distorted ng hope o denial. At sa ganitong estado, mas nagiging malaya ka. Hindi dahil nakuha mo ang gusto mo, kundi dahil hindi ka na nakakulong sa ideya ng isang bagay na hindi mo kontrolado. Sa huli, hindi mo kailangang pilitin ang isang tao para pansinin ka dahil ang atensyon na pinipilit ay hindi tunay at hindi rin nagtatagal. Lumalabas lang ito sa pressure, hindi sa genuine na connection. Ang tunay na value mo ay hindi nakadepende sa kung sino ang tumitingin sa'yo, kung sino ang nagre-reply, o kung sino ang nagbibigay ng oras, kundi sa kung paano mo tinitingnan ang sarili mo kahit walang external validation. Kasi
Kapag ang basehan ng worth mo ay nasa kamay ng iba, lagi kang nakaabang, lagi kang nag-a-adjust, at lagi kang madaling maapektuhan. Pero kapag galing sa loob ang confidence mo, hindi ka na basta-basta nagigiba ng silence o kawalan ng pansin. At kapag natutunan mong maging buo kahit walang nagbibigay ng atensyon, doon ka nagiging mas calm, mas stable, at mas controlled. Yung tipong hindi ka na kailangan habulin dahil hindi ka rin desperado magpahabol. Sa ganitong estado, nag-iiba ang dynamics. Hindi ka na naghahabol ng validation dahil ikaw mismo ang pinagmumulan nito para sa sarili mo. At doon mo marirealize na ang pinaka-nakakaintrigang tao ay hindi yung laging nasa harap, kundi yung taong kayang mawala nang hindi nawawala ang value. Kasi ang taong hindi naghahabol ng atensyon, siya ang kusang bumabalik sa isip, hinahanap at hindi madaling palitan.